Ngayon, sa episode na to ay samahan nyo akong magmotor kasama ang aking alaga na si Kopi para bisitahin ang dam na malapit dito sa amin at puntahan ang ilog na Dinarayo dito sa aming lugar kung ano na nga ba ang nagbago pagkatapos ng dumaang bagyo. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Yeah, I just wanna be forever young. Forever young. Forever young. Forever young. Vitamins and Kinakailangan ko na talaga ng vitamin sa araw-araw at napupuyat ako dito sa mga batutang to. Oh, wait lang! Pagkano, sa umaga kasi din to mga tutulog eh. Pagdating naman ng gabi, laging mga gising. Ang iingay. Hindi naman laging pagkain lang naman yung solusyon para tumahimik tong mga to eh. Oh, wait lang. Ayan yung pagkain nyo. Siyempre, inuna ko muna pakainin tong mga malalaking to. Oh. Siya na kay kagigising-gising ko lang din. Itong nakita nyong hinalo ko, nakakala mo parang candy na nilagyan ko ng tubig. Eh, vitamins yan. Para pagka sa tuwing nabiyahe din ako, ito rin yung iniinom ko eh. But actually, parang katulad yan ito, yung mas kilala. Anong tawag dito? Berocca. Pero ito, mas mura to. Vitamin C and collagen protein. Nabili ko lang din siya sa Shopee. And ito ang iniinom ko. Pagka yung tipong nanlalambot ako, ganyan. Kailangan ko ng vitamins talaga sa araw-araw na din. Para hindi tayo basta-basta magkakasakit. Pero syempre, pangangalaga pa rin sa katawan yung kailangan natin. Ipakita ko lang pala na itong mga pagkain ng malalaki kong alaga ay may nabibili pa lang ganito. Chicken breast na luto na to. So ang ginagawa ko, ginugupit-gupit ko na lang para hati-hatiin sa kanila. Mura lang, 15 pesos yung isang ganon. Kaysa naman bumili pa ako dito nung manok na kilo-kilo, tapos papakuluan ko pa. Yung isang pack na ganon is 40 grams, which is sakto na rin sa presyo niya. Hoy, ubos yung pagkain. Wag nagsasayang ng pagkain ha. Tapos naubusan pa ako ngayon ng goat powder milk. Kaya ngayon, ang panghalili ko sa gatas ng mga alaga ko, ito, birch tree. Pwede naman to. Isang pack, isang tilta lang to eh. Pero sa totoo lang, mas maganda kung yung goat powder milk ang bibili nyo para sa mga alaga. Hanggang 6 months sila lang magagatas. And pagdating ng 6 months is pwede na sila na pa-dry-dry lang. Ayan, tubig-tubig na lang. Okay na yun. Ngayon, ang siste ay ihalo. Dapat ganyang ka-lobo yung mismong mga dog food nila para malambot na malambot. Hindi sila hirap kainin. Yung napuyat ka na dahil sa mga batutang to, tapos umaga ka nang natulog, maaga ka pang gigising. Para ka rin pala nag-aalaga ng nito eh, ng baby. Pagka umiiyak, kailangan mo syempre asikasuin. Hindi mo pwede basta pabayaan. Ito talaga yung stage na mahirap pagka maliit pa yung mga alaga. Ito na, Bulungkot naman agad, Padami na nga ng padami yung pagkain nila eh. Lalakas na palakas ang kumakain eh. Siyempre, lumalaki eh. Saglit lang yan, mamaya ubus na yan. Ito nyo to si Kopi, malungkot na. Kasi, nandito lang sa bahay, di kami makaalis basta-basta. Gawa nga nitong limang to inaalagaan namin. Ride tayo? Kahit dito lang muna, Wala pa kasi yung tuktok eh. Kaya hindi ko maisama basta-basta kung 3 man dito sa mga alaga ko eh. Ito si Kopi, laging nakadikit sa akin to eh. Natutulog ako, katabi ko sa kama. Mag-e-edit ako, biglang nasa may paanan ko na pala. O kaya tatabi dun sa may isang upuan dun. Aba, ubos na kaagad Tingnan nyo yung tinira. Oy, wag mo nang yan. Higaan yan. Ubos. Grabe ang dami nun Maya-maya, larga kami ni Kopi at nasa ganun maibsa naman yung pangangati namin sa paggala. Teka lang at may in-order ako sa Shopee to. Kailangan ko talaga to. Tingnan natin kung ito ay magiging effective ba sa akin. Kung makakatulog na ba ako ng maayos nito.
Ito, free lang to. Pero ang in-order ko talaga ay itong Sleepasil. Parang ano siya, sleeping pills. Pampatulog. Tingnan ko mamaya ang gabi to kung magiging effective to at sa ilang gabi ko na iinumin to. Iniinom lang to ay 30 minutes before bedtime. Do not exceed suggested usage. Isang capsule lang. 30 minutes. Kung ano ba, plano mo nang matulog ng alas 9, gusto mo na matulog, o 8 or 8:30, uminom ka na nito pagkatapos mong kumain. Pero syempre, dapat may pahinga ka muna para hindi ka matulog ng busog at baka bangungutin ka naman. Diba? At kung di man siya effective, after 30 minutes, hindi pa rin ako nakakatulog at inumaga pa rin ako, subok tayo ng iba. Kasuhin ko muna itong gagamitin naming motor, si Mimio. Baka mamaya, kung kailan gagamitin, saka pa may problema. Pwede hindi kami nakaalis ni Kopi. Ba, yung susi nga pala. Mamaya, hindi umandar Yan. Yan ang problema ni Mimio pag matagal na hindi nagagamit. Ang hirap i-start. Minsan sa kakapilit na mag-start, yung battery nalolobat na. Kaya buti na lang talaga, yung niregalo ko noon sa asawa ko ay yung 3-in-1 na portable pump at saka pang jump start and power bank na din. Pakita ko sa inyo kung paano to gamitin. So ito is yung lagayan ng hose para kung maghahangin kayo, o yung pump. O ayan, USB kung magcha-charge kayo kung may laman pa tong battery. Tapos dito naman sa kabilang to may takip. Dito yung saksakan ng pang jump start. So hindi mo na kailangang i-turn on pagka magja-jump start ka lang naman. Sasalpak mo lang to. Yan, ay makikita nyo merong ilaw. Pag umilaw yan ng kulay green, ibig sabihin pwede nyo na siyang i-connecta para makapag-jump start. Ayan, halininan, green at saka pula. So syempre dapat tama yung pagsasaksak mo. Kung sa positive, positive. Kung negative, negative. Makikita mo naman sa battery yan, positive, negative. And dito may nakalagay, ayan, positive. I-clip mo lang dyan, kahit saan dyan, basta dumikit dyan sa mismong terminal. Tapos negative, bila. Kung makikita nyo, itong ating pang jump start is nagkulay green na lang, stable. Ibig sabihin pwede na. Try na natin mag-start. Yun, mandar na. I-idle ko muna for ilang minuto para sa ganun ay magdire-diretso siya pagka ginamit natin mamaya. Kasi pagka pinrotal ko agad, minsan namamatay O yun, namatay ka agad. Kaya kailangan i-idle muna. Namamatay agad Dahan-dahan lang, pwedeng dahan-dahan. Yun, okay na. Pwede na nating tanggalin to. Goods na. Diba? Kaya kailangan talaga laging dala tong mismong jump start na to. Kasi pagka nawala ng battery to si Mimi at wala tayong dalang pang jump start, mananawa ka kinasisipa sa kickstart nito. Napakatagal nitong i-start. Sakto umaraw na Tirik na tirik ang araw. Maya tayo lumarga pagka yung tipong medyo pahapon na. Kasi mahapdi pa sa balat yan. Pe-prepare ko nga pala, saan ko sasakay si Kopi. First time nga pala sasakay ni Kopi ng sa motor. Laging tok-tok kasi yun Hindi pa naman sana yun dito sa may footboard. Hanapin ko yung yung lagayan ng mga alaga ko, lalo nung gamit ko si Jack. Nung pag naalis kami ng asawa ko, nung si Jack pa lang yung alaga namin, sa harapan ko siya nilalagay. Ngayon, di ko na kayang gawin yung kay Jack kasi ang bigat-bigat na ni Jack. Sobrang laki na niya. Dun lang. Mamaya tayo lalarga. Tama. Pagka sinabing lalarga, masaya na naman to. Tsaka may hinihintay pa akong order sa Shopee na dumating. Wait lang. Para sa ganun, maabutan ako nung magdi-deliver. Tama, lagi nakakatabi ka agad, Tapos may naiinggit. Ito, lagi naiinggit, Umakit ka kasi. Matuto ka. Gusto laging aalalayan pa para makihat, So talaga, isa rin tong seloso si nanay. Tama si nanay, nakakaakyat pa, marunong, ikaw. Gusto mo lagi kang pabebe. Gusto mo lagi kang hindi papatalo kay Kopi. Kasama ka. Ano nanay? Itong mga babaeng to talagang mga napakalalambing.
Yung nga lang, medyo maarte minsan. Gusto laging hihimasin, bibigyan ng atensyon, ganyan naman talaga sila eh. Pag wala asawa ko or hindi ko katabi yung asawa ko, eto. Itong 3 babaeng to ang katabi ko, oh. Papi! Papi! Anay! Malapit na nating ihatid yung 5 mong batuta. Huwag na malungkot, ha? Yay! Gagala na si Kopi! Ito yung gamit namin dati ni Jack eh. Ang laki para sa kanya. Umuulan. Oh, ang dilim pa ng kaulapan. Kung kailang palis na sa kaumulan. Ay, mamaya, patilain muna natin yung ulan. At bagay, maliligo naman tayo sa ilog. Pwede naman tayong sumugod. Ayusin ko muna yung gamit na dadali namin. Magdadala muna syempre kami ng baon, pagkain, at saka tuwalya mo pala, andito. Kunin ko na rin. Dyan muna kayo ha. Dyan lang muna. Ano, Kopi, tara na. Pakabait ha. Huwag malikot ha. Dyan lang, di sasama ha. Next time na lang, tamo si Jack, alam na. Itong 3 to, gusto talagang gumala Ito pa, hindi na muna pwede. Pag nandiyan na yung tok-tok, butit tumigil agad yung ulan. Uy! Talaga naman, ito pa si Jack ang nakatakas. Jack! Jack, halika, Jack! Akala ko, di to si Jack. Si Jack pa yung unang lumabas eh. Pahabulin pa ako. Gusto na naman diligan ng mga teritoryo. Halika na, hindi pa pwede. Grabe yung bigat mo, Jack, ba? Hindi pa pwede. Pag nandiyan na yung tok-tok, papagrong ko muna kayo ni Jarvis. At ang itsura nyo eh. Doon muna. Si Kopi lang muna isasama. Dyan lang. Huwag mag-away ha. Tabi dyan. Pumasok kayo doon, pumasok. All goods. Masaya na naman ang Kopi. Nakakagala na naman. Bukas na pala yung deliver ng mga iba kong order sa Shopee. Mamaya, labasan na ng estudyante. Bilis ng bakasyon, no? Parang kailan lang, kababakasyon lang. Tapos ngayon, pasokan na ulit. Happy ang Kopi na naman. Nakaisa na naman sa mga kapatid. Dito lang muna ha, Kopi. Tayo makalayo-layo. Wala tayong tuktok. Nakalabas din si Kopi. No? Dito na tayo. Buti sa kaliwa. Ito yung mismong ilog. Hindi man natin may papasok yung motor dyan. At alam ko ang daan dyan ay sobrang mabato. Pag dito tayo dumaan, ay medyo delikado. Dala tayong alaga. Dito na tayo. Tingnan muna natin yung itsura dito nung mismong ilog. Baka mamaya kung kailan dala ko na lahat ng gamit ko, di naman pala okay. Nagpagod lang ako na bitbitin yung mga gamit. Ito yung daan kaya makikita nyo yung mga motor hanggang dito lang. Pero kung ang dala nyo yung enduro na motor, di ipasok nyo, masarap dito. Talagang mabato na. Halos karamihan ng bato na inanod ng bagyo dito sa ilog, ito na itsura Dati yung buong lawak na yan, panay kubo lahat yan na pinaparentahan. Ngayon ito na itsura. Dahan-dahan lang tayo. Kaysa paglakarin ko pa to si Kopi, madudumihan lang. Doon, bit-bitin ko na lang. Total, baka tama rin pa ito maglakad pagka ganito. Talagang mabato na. May mga naliligo naman. Survey muna nating maigi bago tayo bumalik at kunin yung gamit. Hindi ako nagkakamali, itong tubig na to, diretso to sa irrigation. Yung doon sa may bagong spot natin, yung may irrigation doon ang diretso niyan. Dadaan muna syempre yan dito sa may parting dam. Okay naman pala. Iilang kubo na nga lang yun nandito. Balik tayo. Kunin na natin yung gamit. Dito na tayo maligo. Dito na rin. Baba ka muna. Wait lang. Ayos. Medyo hiningal ako dun Ano? Nauuhaw ka? Dinala ko na yung buong top box ko Kesa naman labitin ko lang pa isa-isa. Mahihirapan lalo ako. At least pag nasa loob ng top box, isang labitan lang. Tingnan nyo si Kopi Kopi! Nakangiti na. Happy na ikaw? Nakalabas tayo, ha?
Mga ilang araw na kasi, pag nakikita ko to, parang ang lungkot-lungkot eh. Tapos lagi lang nakasunod sa akin, yung tipong nakabantay, kung aalis ba ako o hindi daw siya pwedeng iwan. Ano, Kopi? Happy na ikaw? Hmm? Happy, happy, happy ka na naman. Siyempre tayo, as par parents, ayaw din natin nakikitang malungkot yung mga alaga natin. Diba? Kasi, nagiging malungkot din tayo eh. Ano bang dala ko sa'yo? Dala akong treats. Sa akin naman, ang dala ko, siyempre, kape, tsaka tinapay. Tubig mo. At portable na bowl. Nakatiklip lang to eh. Ganda lang pagbaano nito. Unfold. Diba? Ano kang tubig? Kala mo, napagod ka. Ako naman nagbuhat sa'yo. Ayan. Okay, tubig muna. Gusto ko ng malamig. Hinit na hinit ang katawan ko. May ilang kubo na lang dito na nakatayo. Ito, isa. Sa likod ko, isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito. Tapos dun sa kabila, sa tawid ng ilog, yung pagkatapos ng tulay is meron pang isa dong malaki. May balsa rin dito. Naalala ko nung elementar kami, nung kabataan namin. Dito kami madalas maligo eh. Yung pagka nag-cutting classes, makikita ko na lang yung nanay ko. Nasa may nasa may kalsada, tinatawag ako. Parang doon yata, malalim. Hindi na naman kami lalayo. Siyempre, dito lang kami sa malapit. Ito, at least dito merong agos-agos. Naagos yung tubig. Laki na ng pinagbago. Doon sa parte yun, doon ako natalon. Dito ako natutong lumangoy nun. Ano? Diyan ka muna? Ha? Mamaya ka maligo. Ako muna. Liligo na ako. Mamaya liligo ka rin. Malumot. Uy. Sarap ng tubig. Puntahan ko na si Kopi para mawala yung init sa katawan nun. Sama ko na. Paliguan ko rin dito. Ingat nga lang, malumot yung mga bato sa sa mismong ilog. Tara, liligo ikaw. Pata mo, pagliligo, hindi pwedeng pusto lang sa gala tapos walang ligo ah. Meron ka naman pamunas dyan. Ako nga, walang pamunas eh. Lalaki na naman ako ng pamunas eh. Doon tayo sa Doon tayo. Dulat na dulat yung mata eh. Takot na takot eh. Oo. Ano? Huwag kang matakot. Dito ka. Lalangoy ka na. Okay ka lang. Sarap naman ah. Malamig ang tubig ah. Oh. Ikaw naman, ikaw. Ligo na. Nakalabas ka naman ah. Oh. Ligo na. Ay! Ha? Tara na. Naligo na. Pag ano pala, bibilang kita ng ng life jacket. Pinabibiling pang pet na life jacket, di pa? Bibili rin ako sa akin. Para kahit saan man tayo pumunta, sure tayo, na safe tayo sa mga ganito. Okay na, nakaligo na kami sa ilog. Puti na nga lang at kakontent tao ngayon dito. Pagka weekends, tsaka lalo nung bakasyon, sobrang daming tao lagi dito. Pagpag. Dito, halika rito. Pupunasan. Ikaw ang kailangan matuyo agad. Ikaw si Nginig. Mana ka kay Jarvis. Ako, wala akong dalang sariling tuwalya. Talagang pag meron kang alaga, mas nauuna mo pa silang intindihin kaysa sa sarili mo. Sarap ligaw, Kopi. Punas pa. Dito ka.
Para matuyo ka kagad. Oh, sa bahay na kami nito magbabanlaw. Merienda tayo. Uy, dito ka. Ito ang pagkain mo, oh. Oh, nakalamang ka ng treat sa mga kapatid mo, ha, oh. Ikoping lamigin. Ako naman ay tinapay, palaman, Nutella. Oh, oy, di pwede sa ito. Ito lang sa'yo. Yung kape natin, kape. Kape yan pag may kape. Oh, yan ang iyo, ha, oh. Daan-daan lang sa kain. Solo mo lang, wala kang kaagaw. Mainit na mainit pa. Umuusok-usok pa. Ah, sarap. Namimiss ko ng bumiyahe. Kaso, kailangan ko munang bantayan maigi at lumaki ng healthy yung 5 batuta. Sa oras na madala ko na sila sa kanilang mga magulang, saka tayo babiyahe. Sigurado naman na nandyan na agad yung tuktok nun. May mga nakaplano na akong puntahan at gusto kong maranasang matulog sa lugar na yon. Buti na nga lang dito sa lugar namin, may malapit na mga ganitong ilog-ilog eh. Eh kung sa Maynila, naku, layo pa ng dadayuhin mo. Medyo makulimlim na naman ah, mukhang uulan na naman ah. Ano, inom ka na ng tubig. Ano? Ayaw pa? Bah, gagabi na, tayo na lang nanditong tao oh. Wala na pala kaming kasama dito. Tayo meron lang tayong sasaglitin. Doon! Tingnan natin yung itsura ng dam. Hindi ko pa rin napupuntahan hanggang ngayon. Kung anong pinagbago doon. Tingnan natin pati yung kabilang dulo. Nung mismong sa may bagong spot natin. Kung anong itsura doon sa kabila nung nagpunta tayo. Hindi pa pala masyadong nakabit. Puti chinek ko muna. Kung hindi, tanggal to habang nagdadrive tayo. Okay na. Pagdating ko dito, wala na mga nakaparadong motor. Wala na rin mga jeep. Talagang tayo na lang, literal. Ano, okay ka na, Kopi? All goods na, ha? Pupuntahan muna natin yung dam. Tingnan ko ang itsura doon. Ay. Itong si Mimi, oh, hindi ko may biyahe ito ng malayo. Lakas kasi nito sa gasolina. Kung i-compare ko siya kay Beastie na talagang sobrang tipid ni Beastie, lalo na naka-stock lang yung center spring nun. Ngayon nga lang, nung huling ginamit namin ni Angel na magkasama kami, nagkakaproblema na naman. Yung parang kinakapos, nawawala ng hatak. Siguro, kailangan lang ulit i-reset yung ECU at throttle positioning sensor, yung TPS. Try ko palang i-reset, may manual reset nun kung paano bukas hindi ko muna ipapagamit kay Angel, ito muna gamitin ni Angel. Tingnan ko kung uubra yung napanood kong tutorial na pagre-reset. Ay, busog. Ay, hawasan na ata liliko na tayo dito. Kakanan. Hop, ya. Anong pinagbago ba dito? Mukhang okay naman. Ano, Kopi? Tuyo ka na? Tuyo ka na pala kagad Pero mamaya babanlawan kita sa bahay Papaliguan kita ron. Sabay tayong maliligo. Kopi Parang ikaw palang, Kopi, ang madadala ko rito hindi, si Jack yung dati pa. Nadala ko na pala dati dito si Jack. Kopi ito. Ito nakikita yung tubigan na to. Yan yung patagos doon sa mismong dinaanan natin. Sa may silangan. Ito na mismo yung kadugtong ng ilog na pinaliguan natin papunta sa dam. Grabe, mabato na rin pala rito. Ang laki yata ng damage dun sa mismong dam Ang dami na rin palang bahay-bahay dito. Kanan. Hopya. Nakasara na. May gate na. Dati wala pa tong gate na to Nakakapunta pa dito sa mismong yung dam na yan, yung harang. Ngayon may harang na, nakapadlock. Hindi pwede. Tapos dati dito sa parting to may hagdan pababang ginawa noon. Dito kami naligo noon nila Boy P Ngayon wala na yung mga kubo-kubo dito. Maganda, medyo sobrang dami na ng bato rito. Yung minawasak dun Yung kubo dun, mga kubo wala na rin. Pero okay pa rin yung dam, maayos pa din. Ito na pala itsura nito dito. Diretsuhin natin tong
daan na to para makita natin yung isang daan dito na yun yung dapat labas papunta dun sa mismong silangan. Tingnan natin dun kung itsura dito. Malay mo meron tayo ditong ano, mapagkampingan, di ba? Ayos, copy. Ano kaya to? Dire-diretsong kalsada na to, sementado. Kung kailan sementado na yung daan, saka pa nagkaroon ng ano doon, yung guho, hindi tuloy makakadiretso ng silangan. Yung daan dati ano to eh, hindi pa to sementado eh, talagang rough road to eh. Sarap. Ganda naman ng daan na to. Para sa akin ha, yung mga ganito na hinahanap kong daan eh. Mapuno, mahangin. Yun nga lang, ingat lang sa mga aso dito. Pero di naman nangahabol. Yung katabi mo, tubigan dito sa kaliwa, ilog dito sa kanan. Kagala na naman ang Kopi kung saan ka na naman nakarating. Kopi ha, ano tong daan na to? May daan dito. Daan yata to dun sa ano eh, papunta dun sa pababa eh. Yung may mga nag-ano doon, naghahakot ng mga truck. Pwede naman tayong dumiretso pero wag na. Next time na at baka kung ano pang maano natin. Ito yung lugar na kadugtong mismo. Ito, sira na dito. Mukhang masarap pumunta ron pagdala yung tuktok tapos dito, dyan magkakamping sa baba dyan. Ang ganda ng lugar na yun eh. Wag lang yung sa panahon na umuulan ha. Dapat yung kalmado lang. Maganda ang panahon. Pero chain lang natin saglit o. Ayan o. Putol na. Dugtong yan doon dati. Ayun yung hanging bridge. Tapos doon sa kabilang yon, doon sa area yon, doon yung ating favorite spot. Oh, dahan-dahan. Nakakatakot May uwak pa rito. Uy, may rainbow. Ayun o, rainbow. There is always rainbow after the rain. Ayun, may motor nga doon. Doon nga yata yung daan nun. Nakaano naman din to si Mimio eh. Naka dual sports tire na yung likod nito. Oh, di ba? Napalitan ko na. Nung nabutasan tayo, nung pinagtulak tayo ni Mimio. Hindi ka talaga makakatawid dito. Wala talaga. Pero tingnan natin dito sa may taas. Pero mukhang hindi rin eh. Itong mataas na to. Let's see lang. Irrigation na tong daan na to eh. Kung kaya ba ng single na motor na tumawid o hindi. Kasi kung hindi, babalik tayo para makauwi. Tingnan lang natin. May nakaharang eh. Let's see. Ito yung irrigation oh. Lakas ng agos. Madadala ka talaga dyan. Tingnan natin. Wala, may nakaharang. At saka wala talaga. Kung ano magiging daan mo dito sa may semento rito. Pero wag na natin i-risk. Baka tayo mahulog pa dyan sa irrigation. Kung saan tayo pulutin yan. Talagang guho na dun Wala, tinignan lang naman natin. Ay siya. Tayo umuwi na. Anong oras na? Ikay maliligo pa. Ako din, magbabanlaw pa. Baka mamaya maaga umuwi ang mami maabutang wala tayo sa bahay. Ano, okay ba? Sa susunod na vlog natin, kung nandyan na yung tuktok, mas maganda kasi meron na tayong dala-dala na pwede nating tulugan. Pero kung wala pa rin yung tuktok, si Mimio na lang muna ulit or si Beastie ang gagamitin natin. Meron tayong pupuntahan dito na hindi ko pa rin napupuntahan dito sa lugar namin. Let's go! Ride safe and stay safe sa inyo lahat. God will always provide. Paalam na ikaw, Kopi. Aywa! Aywa!